It's showtime! Mas priority si Kim Chu kesa kay Karil. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Huwebes, October 31. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisa natin ang ating kwentuhan sa highest views na nakuha ng dalawang noontime show kahapon. So sa oras po na 1:33 PM sa segment na Kalokalike, ang It's Showtime po ay may 83,000 highest views. At para naman po sa noontime show ng Legendary Trio sa oras na 1:46 PM, sa segment na Gimme 5, sila po ay may 86,000 live viewers or highest viewers. So dito po mga kaparokya ay muli na namang nabigo ang madlang people noontime show na maabot ang kanilang average views na 100,000. Samantalang ang Eat Bulaga po ay na-meet po nila ang target number of views na 80,000. So, 3 consecutive days na pong hindi nakukuha ng It's Showtime ang numbers na 100,000 after magpasikat. At kahit present na ang main host nito na si Vice Ganda at si Ann Cortez. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay almost a month na pong na-meet ang average views na 80,000. So, solid viewers po talaga ang nanunood sa Eat Bulaga dahil kahit pa po sa magpasikat week ay yan na po ang nakukuwang numbers ng Eat Bulaga kung saan ito po ay umaabot ng more than 80,000. So, punta naman po tayo mga parokya sa prizes na ibinahagi ng dalawang noontime show kahapon. So, yun nga mga parokya, in 2 episodes mga kaparokya, they have given an amount po na 568,000 pesos kung saan ang 418,000 dito ay galing po sa Eat Bulaga, 150,000 naman po sa It's Showtime. Ngayon naman po ay para sa araw ng Miyerkules, October 30. So kahapong episode po ito mga kaparokya. Dito ang It's Showtime po ay may 40,000 pesos. Ang Eat Bulaga naman po ay 235,000 pesos. So grabe ang taas ng pagitan ng papremyong ibinigay ng dalawang noontime show. Almost 200,000 ang angat or yung itinaas ng amount ng Eat Bulaga sa It's Showtime. Anyways, ang combined amount po nila mga parokya ay 275,000. So in 3 days episode, meron na po silang total of 843,000. 693,000 na po ang naipapamahagi or naipamahagi ng Eat Bulaga sa 3 araw po nila. Samantalang ang It's Showtime po ay 190,000. Nakatumbas lamang po ng isang araw na papremyo ng Eat Bulaga. Natatawa ako sa mga nagsasabing ayuda daw ang noontime show ng Eat Bulaga. Ganun talaga mga kaparokya, hindi puro saya lang ang ibinibigay nila sa tao, kundi tulong. Kung puro saya at entertainment lang, sino pa magbibigay ng ganyang opportunity sa tao? Pwede nila yan maging puhunan sa negosyo. Kumbaga mga parokya, oportunidad yan. You can start to put up a business. No offense sa noontime show ng ABS-CBN. Mababa man ang naibibigay nila, still tulong pa din po yun. Pero sa mga nagsasabing ayuda ang Eat Bulaga, nakakatawa kayo. Wala kayo sa tamang kaisipan. Yun ay para po sa akin. Anyways, bago natin simulan ang ating main topic ay i-congratulate muna natin ang TV5, ang kapatid network dahil nagwagi po sila sa 46th Catholic Mass Media Award as Best News Program. So, tinalo nila ang matatagal na news program sa bansa, ang TV Patrol at 24 Oras. Meaning po ay unti-unti na pong nakikilala or nare-recognize ang news program ng TV5 na Frontline Pilipinas. So again, congrats sa TV5, particular sa Frontline Pilipinas. Hosted by Julius Babaw, Cheryl Cozim, Jiggy Manicad, Mikey Reyes at
Kalad Karen. So yun nga mga parokya, maraming nakakapansin na netizen na mas nauuna sa billings, or we should say na mas priority ng madlang people management ang Chinita Princess na si Kim Chiu kesa kay Karil. Sabi nga ng isang netizen na nag-comment ay Karil deserves better. Hindi porket mabait siya at hindi nagrereklamo, ganyan na magiging trato ninyo sa kanya. Isa sa mga original host yan tapos ginigilid nyo lang. No offense meant kay Kim Chiu but Karil should take over her seat. She deserves it more. Well, isa din yan sa napapansin natin yan mga kaparokya, lalo na sa especially for you na si Kim Chiu yung isa sa casting doon or yung talagang nag-i-interview sa especially for you. Samantalang si Karil ay nakaupo lang. At halos lahat ng segment ng It's Showtime kumbaga backup lang si Karil. Anyway mga parokya, that's the management decision. Pwede nating pagbasihan dyan mga kaparokya yung level of charm ng artista. Matagal ka na nga pero hindi ka ma-charm sa tao. Kumbaga kulang sa humor si Karil. Unlike ni Ann Curtis, may humor at may charm pa. Si Karil kasi yung type of person or yung character nito ay yung serious type. Kumbaga, pang seryosohan ba, yung hindi mo basta-bastang pwedeng lokohin or biruin. Dahil yun nga, yung character niya masyado siyang serious type. Pero pansin nyo naman kapag foreign yung guest nila, si Karil yung nag-host or yung nag-i-interview. Kumbaga, binabagay lang yung karakter ng tao sa bawat segment. Bakit naman kasi magrereklamo din si Karil kung kontento naman siya sa ginagawa niya? Ganun talaga, binabagay po talaga sa bawat segment dahil si Kim Chiu ay marunong siyang makipagbatuhan sa co-host niya. I mean, yung charm niya, yung level of charm niya ay mataas din. Hindi tulad ni Karil na talagang pang serious type. No offense din kay Karil, syempre. Ganun talaga, that's the management decision. So hanggang dito na lang mga kaparokya, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.